Sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw sa isang ordinaryong Martes ng hapon, ang biyahe ni Xarina pauwi ay biglang naging isang bangungot nang siya ipatigil sa isang iligal na checkpoint na pinamumunuan ng mga aroganteng pulis. Mula sa isang simpleng inspeksyon, ang sitwasyon ay mabilis na nauwi sa isang brutal na karahasan sa gitna ng kalsada. Ngunit ang hindi alam ng mga tiwaling unipormadong iyon, ang biktimang kanilang inaapi ay hindi isang pangkaraniwang babae. Si Xarina, isang 26 na taong gulang na babae na kilala sa pagiging matatag ngunit palakaibigan sa kanyang pang-araw-araw na buhay, ay marahang pinapatakbo ang kanyang itim na sports motorcycle sa ilalim ng init na tila bumibiyak sa bala. Tinitiis niya ang alinsangang nagmumula sa sementadong kalsada, ngunit nananatiling nakatuon ang kanyang atensyon sa daan sa unahan. Matatag ang takbo ng kanyang motor, hindi gaanong kabilis dahil ang tanging hangad niya ay makarating sa bahay nang walang anumang abala. Naging sapat na ang pagod na idinulot ng kanyang trabaho kaninang umaga, at ang biyaheng ito pauwi ang tanging pagkakataon niya para makahinga ng maluwag. Wala siyang balak na maghanap ng gulo o dumagdag pa sa kanyang mga alalahanin. Gusto lamang niyang tapusin ang araw ng payapa. Kahit na nakakapasong ang sikat ng araw, nanatiling kalmado ang ritmo ng kanyang pagmamaneho. Pinagmamasdan niya ang ibang mga sasakyan, sinisigurong ligtas ang kanyang posisyon sa pagitan ng mga kotse at motor na nagdaraan. Paminsan-minsan, pinupunasan niya ang pawis na tumutulo mula sa kanyang sentido, ngunit hindi siya nagrereklamo. Para sa kanya, ang init ng tanghali ay isang pangkaraniwang bagay na hindi na kailangang problemahin. Mas nakatuon siya sa pagod na nararamdaman sa kanyang mga balikat, umaasang sa loob ng ilang minuto ay makakarating na siya at maibababa na ang lahat ng bigat na pasan niya sa buong araw. Sa buong biyahe, ang isip niya ay nakatuon lamang sa isang simpleng plano, mananghalian, magpahinga at pakalmahin ang sarili. Ang trapiko noong tanghaling iyon ay medyo mabigat, ngunit maayos pa ring nakakadaloy. Nakikita ni Xarina ang ilang kapwa motorista na tila pagod na rin sa matinding init. Gayunpaman, wala sa mga ito ang nagbigay sa kanya ng anumang hinala o dahilan para maging alerto. Para kay Xarina, isa lamang itong ordinaryong araw na kailangang lagpasan ng walang gaanong inaasahan. Inayos niya ang kanyang paghinga at sinigurong matatag ang pagkakahawak ng kanyang mga kamay sa manibela ng motor. Bawat kanto ay nililikuan niya ng may kahinahunan. Bawat paghinto sa ilaw trapiko ay ginagamit niya para i-relax ang kanyang mga balikat. Walang anumang senyales ng panganib na nagtulak sa kanya upang itaas ang kanyang pag-iingat. Habang patuloy sa pag-andar, naramdaman ni Xarina na normal ang lahat. Walang masamang kutob, walang anumang kahina-hinalang pangyayari sa kahabaan ng daan. Ang gusto niya lang ay umuwi at tapusin ang natitirang bahagi ng araw ng matiwasay. Ang kanyang hangarin ay simple lang, makarating sa bahay ng walang aberya, iparada ang motor sa garahe, pumasok sa loob, at isara ang pinto mula sa magulong mundo sa labas. Ngunit hindi pa namamalaya ni Xarina na ilang daang metro sa unahan, ang araw niya ay hindi magpapatuloy ayon sa kanyang plano. Ang sitwasyong tila ordinaryo ay ang huling sandali ng katahimikan bago siya harapin ng isang malaking problema nang walang anumang babala. Binagala ni Xarina ang takbo ng kanyang motor nang matanaw ang ilang pulis na nakahanay sa gilid ng kalsada. Mula sa malayo pa lamang, kitang-kita na ang kanilang mga reflective vest ay luma at hindi pare-pareho. Malayo sa itsura ng mga opisyal na karaniwang maayos at presentable. Maging ang paraan ng kanilang pagtayo ay tila hindi propesyonal. Ang ilan ay kaswal na nakasandal, habang ang iba naman ay nakatitig sa mga motorista na may mayabang na ekspresyon na para bang nag-aabang ng mabibiktima. Kumunot ang noo ni Xarina. Mayroong isang bagay na hindi tama sa kanilang kilos, at ang kanyang sanay na pakiramdam ay nakasagap ng isang maliit na senyales ng panganib na nagsimulang gumambala sa kanyang isipan. Mas lalo pa niyang binagalan ang takbo habang sinisigurong maisapat na distansya siya sa sasakyan sa kanyang harapan. Pinagmasdan ni Xarina ang bawat galaw ng mga pulis. Walang checklist, walang standard na inspeksyon, at walang anumang karatula o palatandaan na ang checkpoint ay opisyal na nakarehistro. Lahat ay tila magulo at hindi organisado. Ang mga pulis ay tila mas abala sa pagtingin sa mga babaeng motorista kaysa sa pagsasagawa ng tunay na inspeksyon. Dahil dito, lalong lumakas ang hinala ni Xarina.
Walang information board, walang mga unipormadong traffic enforcer na nag-aayos ng daloy ng trapiko. Lahat ay tila kakatwa. Sa gilid ng kalsada, ilang motorista ang tila nag-aalangang sumulong. Mayroong biglang umikot pabalik. Mayroon ding nagpabagal ang takbo hanggang sa halos huminto. Ang kanilang mga reaksyon ay nagpapahiwatig na ang checkpoint na iyon ay sapat na para magdulot ng pangamba sa mga residente sa lugar. Nahagip ni Sarina ang ekspresyon ng takot at inis mula sa mga dumaraan. Hindi ito ang unang beses na nakakita siya ng ganitong sitwasyon, ngunit kakaiba ang pakiramdam niya ngayong tanghali. May tensyong lumulutang sa hangin, at ang mga titig ng mga tiwaling pulis na iyon ay hindi nagbibigay ng anumang pakiramdam ng seguridad. Nako, ang weird naman nito, mahinang bulong ni Sarina habang bahagyang itinatagilid ang kanyang ulo. Lalo pa niyang binagalan ang kanyang motor, nananatiling nagpapakita ng kilos na parang isang ordinaryong motorista na nag-iingat. Sa kanyang isipan, nagsimula na siyang maghanda para sa pinakamasamang posibleng mangyari. Bagamat kalmado pa rin sa labas, itinaas na ni Sarina ang kanyang antas ng pag-iingat. Alam niya na ang ganitong uri ng irregularidad ay maaaring maging simula ng isang mas malaking problema. Nang hindi namamalayan, ang simpleng pagpapabagal ng motor na iyon ay naging panimulang punto ng isang hidwaan na babago sa takbo ng kanyang buong araw. Binawasan ni Sarina ang bilis bago pa man makarating sa linya kung saan nagbabantay ang mga tiwaling pulis. Isa sa kanila ang humakbang sa gitna ng kalsada at itinaas ang kamay sa isang magaspang na paraan, pinipilit si Sarina na huminto nang hindi man lang binibigyan ng pagkakataong magtanong. Maingat niyang inihinto ang motor, sinisigurong matatag ang pagkakatapak ng kanyang paa sa mainit na aspalto. Sa parehong sandali, ang mga tingin ng iba pang mga pulis ay agad na napunta sa kanya, na para bang sinusuri siya mula ulo hanggang sa dulo ng gulong ng kanyang motor. Nanatili si Sarina sa kanyang magalang na kilos, sinusubukang huwag mag-umpisa ng gulo bago malaman ng malinaw ang sitwasyon. Mula sa likod ng grupo, lumitaw ang isang figura na lalong nagpaalerto kay Sarina. Ang lalaki ay malaki at maskulado, na may matigas na mukha na tila labis na nasisiyahan sa kanyang posisyon ng kapangyarihan. Ang paraan ng kanyang paglalakad ay puno ng sobrang kumpiyansa, na para bang pag-aari niya ang kalsada. Nang malapit na siya, nagsalita siya sa mataas na tono nang hindi man lang nagpapakilala. "Baba! Mga papeles mo," sigaw niya ng malakas, na ikinagulat maging ng ilang motorista sa likuran ni Sarina. Ang paraan ng kanyang pagsasalita ay nagpapahiwatig na hindi lang siya nagsasagawa ng inspeksyon, kundi naghahanap ng pagkakataong manggipit. Huminga ng malalim si Sarina sa likod ng kanyang helmet. Ayaw niyang dagdagan ang tensyon. Gayunpaman, mahirap baliwalain ang magaspang na pag-ugaling iyon. Sa kabila nito, pinigilan niya ang kanyang inis at bumaba mula sa kanyang motor nang may kontroladong kilos. Binuksan niya ang kanyang maliit na bag at kinuha ang pitaka na naglalaman ng lahat ng kinakailangang dokumento. Nang walang komento, iniabot niya ang mga papeles sa malaking lalaki. Nanatiling kalmado ang kanyang tingin, bagamat nararamdaman niya mula pa sa simula na hindi magiging maayos ang takbo ng inspeksyong ito. Si Berto, ang malaking lalaki na tila leader ng grupo, ay kinuha ang mga dokumento ni Sarina ng padabog nang walang anumang salitang binibitawan. Pinaglipat-lipat niya ang mga papeles sa paraang hindi propesyonal, mas tila isang taong naghahanap ng butas para samantalahin ang sitwasyon kaysa sa isang opisyal na gumaganap sa kanyang tungkulin. Samantala, ang ilan sa kanyang mga tauhan ay nakapalibot kay Sarina, nakatitig sa kanya ng may mapangmaliit na kilos. Nanatiling nakatayo ng tuwid si Sarina, hindi nagpapakita ng anumang takot. Ngunit sa kanyang puso, alam na niyang isang malaking problema ang posibleng lumitaw mula kay Berto at sa kanyang grupo. Matagal na hinawakan ni Berto ang mga dokumento, na para bang masusing sinusuri ang mga ito, kahit na ang kanyang mga kilos ay nagpapakita ng katamaran. Ibinabalik-balik niya ang mga pahina gamit ang isang kamay, habang ang isa naman ay nakahalukip-kip na may ere ng pagiging superior. Ang kanyang tingin ay hindi nakatuon sa nilalaman ng mga papeles, kundi mas madalas na nakadirekta kay Sarina, na para bang naghahanap ng dahilan para gumawa ng problema. Pagkatapos ng ilang segundo na parang napakatagal, malakas siyang suminghal, malinaw na nais ipakita na may natagpuan siyang maaaring gamitin para manggipit.
Nanatiling tahimik si Sarina, nakatayo ng tuwid nang hindi nagbibigay ng anumang reaksyon na maaaring mag-udyok sa kanyang kilos. Sa isang maliit na hakbang paatras, itinaas ni Berto ang isa sa mga dokumento at ipinakita ito ng may mapanghamak na estilo. Kumpleto lahat, pero paso na ng isang buwan ang rehistro mo, sabi niya habang umingisi ng may panunuya. Ang paraan ng kanyang pagsasalita ay hindi tulad ng isang opisyal na nagbibigay ng impormasyon, kundi tulad ng isang taong naghihintay ng gulat na reaksyon. Ang ilang tauhan sa likuran niya ay sabay-sabay na nagtawanan ng mahina, na para bang ang maliit na paglabag na iyon ay isang nakakaaliw na bagay. Tumingin si Sarina sa dokumento, tinitiyak kung totoo ang sinabi. Nakalimutan niyang ang i-renew ang rehistro dahil sa sobrang abala sa kanyang trabaho. Gayunpaman, alam niya na ang pagkakamaling iyon ay hindi dapat maging dahilan para sa labis na pagtrato. Huminga ng malalim si Sarina at sumagot sa mahinahong tono, ayaw palakihin ang sitwasyon. Opo, sir. Nakalimutan ko po. Pwede ko namang bayaran ang multa sa opisina. Sinubukan niyang panatilihin ang katinuan ng sitwasyon at ipakita na handa siyang sumunod sa opisyal na proseso. Walang tono ng pagtutol, walang alitan, tanging pagsisikap na panatilihin ang lahat ayon sa batas. Ngunit ang kanyang kalmadong reaksyon ay tila hindi nagustuhan ni Berto. Bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon na para bang hindi siya kontento dahil hindi nagpakita si Sarina ng takot o pagkasindak tulad ng kanyang mga nakaraang target. Dahan-dahang ibinaba ni Berto ang mga dokumento habang nag-iismid. Tumingin siya sa kanyang mga tauhan bago muling tumitig ng matalim kay Sarina. Bayaran sa opisina? Sa tingin mo ba may oras ako para asikasuhin ka pa roon? Ang tono ng kanyang boses ay lalong naging magaspang. Ang kanyang kilos ay nagpapahiwatig na hindi ang paso na rehistro ang problema. Naghahanap siya ng dahilan para magsimulang manggipit, hindi para ipatupad ang tungkulin. Nagsimulang maramdaman ni Sarina na ang usapan ay malalayo sa opisyal na proseso, at alam niyang ang sitwasyong ito ay papasok na sa isang maseryosong yugto. Gayunpaman, sa sandaling iyon, pinili pa rin niyang manatiling kalmado at obserbahan ang susunod na hakbang ni Berto. Humakbang si Berto palapit hanggang sa ilang pulgada na lang ang layo niya kay Sarina. Ang tono ng kanyang boses ay naging mas malupit kaysa dati, nagpapakita na hindi na niya sinusubukang itago ang kanyang tunay na intensyon. Kung gusto mong ituloy ang biyahe mo, magbayad ka ng 10,000 ngayon din, sabi niya na may diin na malinaw na ginawa para manakot. Tinitigan niya si Sarina ng matalim, naghihintay ng reaksyon. Na para bang ang hiling na iyon ay isang pangkaraniwang bagay. Sa likuran niya, nagkatinginan ang ilan sa kanyang mga tauhan at bahagyang ngumiti, na para bang alam na nila ang takbo ng larong madalas nilang gawin sa ibang mga motorista. Natanto ni Sarina na ang sitwasyon ay lumipat na mula sa opisyal na inspeksyon patungo sa hayagang pangingikil. Nagulat si Sarina, hindi lang dahil sa halaga, kundi dahil sa paraan ng paghahatid ni Berto ng kanyang hiling nang walang anumang kahihiyan. Sir, hindi po yata makatarungan yan. Maliit lang naman po ang violation ko, sagot ni Sarina sa tono na kontrolado pa rin. Sinubukan niyang ipaalala na ang isang buwang paso na rehistro ay hindi isang paglabag na karapat-dapat sa ganoong kalaking hindi opisyal na multa. Gayunpaman, ang kanyang tugon ay nagpatigas lamang sa ekspresyon ni Berto. Ang malaking mukha nito ay yumuko palapit sa kanya at ang mapangmaliit na tingin ay lalong naging malinaw. Tila walang pakialam si Berto kung naiintindihan ni Sarina ang proseso o hindi. Ang gusto lang niya ay ibigay ang pera sa oras na iyon. Nang hindi nagbibigay ng pagkakataong makipagtalo, mabilis na sumagot si Berto, kung ayaw mo, di i-impound ko tong motor mo. Ang kanyang pananalita ay matigas at may tono ng pananakot, hindi nag-iiwan ng puwang para sa anumang diskusyon. Itinaas niya ng bahagya ang kanyang baba, nagpapakita ng isang kilos ng pagiging superior na sanay na niyang gamitin para gipitin ang kanyang mga biktima. Ang ilan sa kanyang mga tauhan ay nagkunwaring sinusuri ang motor ni Sarina, kahit na malinaw na para lamang palakasin ang pananakot. Ang banta ng pag-impound ay hindi bahagi ng opisyal na proseso, kundi isang kasangkapan upang pilitin si Sarina na sumuko. Mula sa kanilang mga kilos, halata na sanay na silang gumawa ng katulad na panggigipit sa maraming iba pang motorista. Inobserbahan ni Sarina ang bawat isa sa kanilang mga kilos nang hindi nagpapakita ng takot.
Alam niya na ang ganitong mga banta ay walang legal na basehan. Alam din niya na ang direktang pagtutol sa ganitong sitwasyon ay maaaring lalong magpalala ng keadaan. Sa kabila nito, ang pananahimik ay hindi isang opsyon. Itinuwid niya ang kanyang katawan at direktang tinitigan si Berto, pinapanatili ang isang kahinahunan na lalong nagpairita sa lalaki. Ang sitwasyon ay lalong naging malinaw. Si Berto ay hindi nagpapatupad ng batas, kundi naghahanap ng dahilan para makakuha ng mabilis na pera. Naramdaman ni Sarina ang pagtaas ng tensyon. At alam niya na ang bawat tugon pagkatapos nito ay maaaring magpasya kung ang problema ay mananatiling berbal o magiging isang bagay na mas malala pa. Sinubukan ni Sarina na pigilan ang sarili upang hindi magpadala sa emosyon. Itinuwid niya ang kanyang katawan, nagsisikap na manatiling magalang sa pagsasalita, kahit na hindi na komportable ang sitwasyon mula pa sa simula. Sir, handa po akong sumunod sa opisyal na proseso, pero ang humingi ng ganyang kalaking halaga, sabi niya nang may pag-iingat, sinusubukang ipaliwanag na hindi siya tumatanggi sa patakaran, kundi tumututol sa hindi makatwirang halaga. Gayunpaman, mula sa ekspresyon ni Berto, malinaw na ang ganitong paliwanag ay hindi ang nais niyang marinig. Hindi siya naghahanap ng solusyon, kundi ng dahilan para lalo pang manggipit. Bago pa man matapos ni Sarina ang kanyang pangungusap, agad siyang pinutol ni Berto sa isang malakas na sigaw na ikinagulat maging ng ilang motorista sa paligid. Kinakalaban mo ko? Lumalaban ka sa pulis, sigaw niya habang itinuturo ang mukha ni Sarina. Ang kanyang boses ay umalingaw sa gitna ng mga sasakyang nakahinto, nagdaragdag sa psikolohikal na panggigipit na sadya niyang ginagamit upang palabasin na si Sarina ang may kasalanan. Ang kanyang mga kilos ay agresibo, na para bang nais niyang tiyakin na makikita ng lahat si Sarina bilang ang panig na humahamon sa otoridad. Samantalang si Sarina ay humihingi lamang ng isang makatwirang paliwanag. Agad na tumugon ang mga tauhan ni Berto sa sigaw na iyon. Ang ilan sa kanila ay humakbang palapit, pinapakipot ang espasyo ni Sarina sa isang kilos na malinaw na naglalayong manakot. Nagbigayan sila ng senyas sa pamamagitan ng mga titig at mapang-asar ng ngiti na para bang naghihintay ng susunod na utos mula sa kanilang leader. Ang kapaligiran sa paligid ay agad na naging tensyonado. Ilang mga sibilyan ang nagsimulang magmasid mula sa malayo. Mayroong kumuha ng kanilang mga cellphone, ngunit walang sinuman ang maisapat na lakas ng loob na lumapit o makialam. Ang iligal na checkpoint na iyon ay parang isang entablado ng pananakot na madalas na nilang isinasagawa. Pinigilan ni Sarina ang kanyang paghinga sandali, sinusubukang pigilan ang sitwasyon na agad sumabog. Alam niya na ang isang emosyonal na reaksyon ay lalong magpapalala ng sitwasyon. Ngunit ang sigaw ni Berto ay hindi lamang isang berbal na atake, kundi naglalayon ding manghiya at manggipit sa kanya sa mental na aspeto. Nanatiling nakatayo ng tuwid si Sarina, hindi yumuyuko at hindi nagpapakita ng anumang senyales ng takot. Sa kanyang isipan, sinimulan niyang isaalang-alang ang lahat ng posibleng mangyari kung ang kondisyong ito ay lalong lumala. Napagtanto niya na ang kalaban na kanyang hinaharap ay hindi lamang arogante, kundi agresibo rin. At ang hidwaang ito ay halos tiyak na hindi hihinto sa isang simpleng debate lamang. Si Berto, na mula pa sa simula ay nagpapakita na ng magaspang na pag-ugali, ay tuluyan ng nawalan ng kontrol. Nang walang anumang babala, mabilis siyang lumapit kay Sarina at biglang hinawakan ang kwelyo ng kanyang damit ng may matigas na pagkakahawak. Ang kanyang kilos ay biglaan at brutal, malayo sa kilos ng isang tagapagpatupad ng batas. Sa isang malakas na hila, bahagyang naangat ang katawan ni Sarina, bago siya, basta nalang binitiwan pabagsak sa mainit na aspalto. Aray, uho ni Sarina nang tumama ang kanyang likod sa matigas na ibabaw. Agad na kumalat ang sakit mula sa kanyang balikat hanggang sa kanyang baywang. Ngunit hindi pa niya napoproseso ang nangyari nang muling lumapit si Berto nang may malalaking hakbang at puno ng galit. Bago pa man makabangon si Sarina, ipinatong ni Berto ang kanyang malaking palad sa balikat nito at muli siyang itinulak ng malakas. Ang katawan ni Sarina ay tumilapon patungo sa gilid ng kalsada, dahilan upang tumama ang kanyang siko at tuhod sa matigas na semento nang walang anumang proteksyon. Naputol sandali ang kanyang hininga dahil sa bigat ng pagtulak. Ang ilang tauhan ni Berto ay lumapit din, bumubuo ng isang kalahating bilog na nagsasara sa espasyo ni Sarina.
Hindi sila tumulong o pumigil sa ginawa ng kanilang lider, bagkus ay tila nasiyahan pa sa bawat sandali nito. Ang kanilang kilos ay malinaw na nagpapakita na ang ganitong pangyayari ay hindi na bago at si Berto ay tila madalas nang gumagamit ng karahasan para pilitin ang pagsunod. Ang mga motorista na dumaraan ay nagsimulang magpabagal ng kanilang mga sasakyan. Ang ilan ay tumingin ng may ekspresyon ng pagkalito at takot. Ngunit walang sinumang nangahas na lumapit o magprotesta. Ang sitwasyon ay masyadong mabilis na nangyari at ang malaking figura ni Berto at ang paraan ng kanyang pagkontrol sa kanyang mga tauhan ay nagdulot ng takot sa mga sibilyan. Samantala, sinubukan ni Xarina na suportahan ang kanyang katawan gamit ang kanyang mga kamay. Bagamat medyo nanghihina pa, nararamdaman niya ang init ng aspalto na pumuputok sa kanyang mga palad. Ngunit ang sakit na iyon ay hindi maikukumpara sa pagkakatanto na ang sitwasyon ngayon ay mas mapanganib kaysa sa kanyang inaasahan. Hindi na gumagamit ng salita si Berto. Pinili niya ang karahasan bilang pangunahing paraan upang tapusin ang problema. Sinubukan niyang basahin ang direksyon ng mga kilos ni Berto at ng kanyang mga tauhan. Mula sa paraan ng kanilang pagtingin, malinaw na itinuturing nilang si Xarina ay isang madaling target na maaaring gipitin ng walang paglaban. Nakatayo si Berto sa mismong harapan niya, tinatakpan ng anino ang katawan ni Xarina ng mailalong agresibong kilos. Walang salita, walang paliwanag, tanging galit na naghahari sa kanyang mga aksyon. Natanto ni Xarina na hindi niya maaaring asahan na kusang bubuti ang sitwasyon. Kailangan niyang manatiling kontrolado, magtiis hanggat maaari, at maghintay ng tamang pagkakataon kung nais niyang makaalis sa brutal na kalagayang kasisimula pa lamang. Si Xarina, na nasa sahig pa rin, ay nakahinga lamang ng maikli bago siya palibutan ng anino ng mga tauhan ni Berto. Hindi sila nagpakita ng anumang pag-aatubili o pag-aalinlangan. Sa halip, malinaw na narinig ang kanilang mga tawa na puno ng pang-aalipusta. Ang hina naman pala nito, sabi ng isa sa kanila habang tumatawa. Ang pangungusap na iyon ay sinundan ng mga bulungan at iba pang tawanan na nagpapatunay na itinuturing nilang isang libangan ang sitwasyon. Walang sinuman sa kanila ang nagpakita ng anumang simpatya o profesionalismo bilang mga opisyal. Naghihintay lamang sila ng senyas mula kay Berto upang lalo pang gipitin ang biktima na itinuturing nilang walang kalaban-laban. Isa sa mga tauhan ni Berto ang biglang sumipa sa baywang ni Xarina nang walang babala. Ang tama ay nagpatiklop sa katawan ni Xarina patagilid, pilit na nagpalabas ng hangin mula sa kanyang mga baga. Sinubukan niyang pigilan ang sarili na sumigaw, ngunit masyadong totoo ang sakit. Mabilis na sumunod ang isa pang atake mula sa likuran, malakas na tumama sa kanyang likod. Naggalit ang mga ngipin ni Xarina, sinusubukang magtiis kahit na ang kanyang katawan ay kusang nag-react sa pamamagitan ng pag-urong. Ngunit ang pagkubkob sa kanya ay hindi nagbigay ng puwang para tumakas o bumangon. Ang lahat ng atake ay ginawa ng may buong intensyon at walang pagpipigil, nagpapakita na ang grupo ay sanay ng gumawa ng karahasan laban sa mga taong itinuturing nilang mahina. Nakatayo si Berto hindi kalayuan sa kanila, pinapanood ang lahat ng may kilos na mas katulad ng isang manonood kaysa sa isang lider na kumokontrol sa sitwasyon. Nakahalukip-kip ang kanyang mga kamay sa dibdib at ang kanyang ekspresyon ay nagpapakita ng kasiyahan. Hindi niya pinigilan ang pambubugbog, hindi nagbigay ng anumang utos na magtimpi, bagkus ay nasiyahan sa tanawin habang si Xarina ay binubugbog ng walang kalaban-laban. Paminsan-minsan ay bahagya siyang tumatango na para bang sinasang-ayunan ang bawat sipa at suntok na tumatama sa katawan ni Xarina. Ang kanyang pananahimik ay naging senyales na ang karahasang ito ay hindi isang aksidente, kundi bahagi ng pananakot na nakaplano na sa ritmo ng kanilang iligal na checkpoint. Sinubukan ni Xarina na maghanap ng puwang para igalaw ang kanyang katawan, ngunit ang sunod-sunod na atake ay pilit siyang ibinabalik sa sahig. Mabigat ang kanyang paghinga at bahagyang nanginginig ang kanyang paningin dahil sa mga yumanig sa kanyang likod. Pinilit niyang panatilihing nakatuon ang kanyang isipan, ipinapaalala sa sarili na hindi siya dapat mataranta o mawalan ng kontrol. Kahit na ang sitwasyon ay lubhang hindi pabor sa kanya, ang kanyang likas na instinct para mabuhay ay nagsimulang mag-react. Isang bagay ang natanto ni Xarina. Inakala ng grupong ito na siya ay isang madaling biktima, isang taong susuko na lang basta. Hindi nila alam kung sino ang kanilang binubugbog.
At kahit na sa sandaling ito ay kailangan niyang tiisin ang lahat ng sakit, nagsimula na siyang kalkulahin ang punto kung saan siya babawi upang ipagtanggol ang sarili at buksan ang pagkakataon na harapin sila. Tila nasiyahan si Berto na makitang si Sarina ay nanghihina at walang magawa. Ngunit hindi siya tumigil doon. Sa malalaking hakbang at puno ng galit, nagtungo siya sa kanilang patrol car at binuksan ang likurang compartment. Mula sa loob, hinila niya ang isang maruming lubid na tila madalas nang ginagamit para sa mga hindi nararapat na layunin. Ang ilan sa kanyang mga tauhan ay agad na nagtawanan ng mahina, na para bang alam na nila kung ano ang susunod na mangyayari. Nang walang sinasabi sa kanyang mga tauhan, muling lumapit si Berto kay Sarina na mailalong brutal na ekspresyon. Mahigpit niyang hinawakan ang lubid, malinaw na ipinapakita ang kanyang intensyon na lalo pa siyang ipahiya. Nang makatayo siya sa mismong harapan ni Sarina, na nakasubsob pa rin, itinaas ni Berto ang lubid at sumigaw, para matuto ka. Nang walang pag-aalinlangan, ipinulupot niya ang lubid sa liig ni Sarina, at agad itong hinila ng malakas, bago pa man makapaghanda si Sarina. Ang pulupot ay biglang dumagan sa kanyang lalamunan, na naging sanhi ng pagkaputol ng kanyang hininga at bigla ang paninigas ng kanyang katawan. Malakas na nasamid si Sarina. Ang kanyang dalawang kamay ay kusang sinubukang abutin ang lubid. Ngunit masyadong malakas ang hila ni Berto. Ang kanyang lieg ay tila sinasakal mula sa loob. Samantala, ang init mula sa aspalto na dumadampi sa kanyang mga tuhod at kamay ay lalong nagpalala sa kanyang sitwasyon. Mas lalo pang hinigpitan ni Berto ang paghila sa lubid, pinipilit na makalagkad ang katawan ni Sarina ng ilang hakbang sa kahabaan ng bangketa. Malinaw na narinig ang tunog ng pagkiskis ng balat sa magaspang na ibabaw, nag-iiwan ng hapdi sa buong bahagi ng katawan na sumasayad sa semento. Muling nagtawanan ang kanyang mga tauhan, nasisiyahan sa tanawin ng ganap na panghihiya ng walang bahid ng anumang konsensya. Itinuring nila ang pangyayari bilang isang palabas, hindi isang kilos ng karahasan laban sa isang taong hindi lumalaban. Sinubukan ni Sarina na tiisin ang sakit at manatiling may malay. Ngunit ang bigat sa kanyang lieg ay nagpahirap sa kanya na magtiis. Ang mga sibilyan na nasa paligid ng kalsada ay nagsimulang huminto at pagmasdan ang pangyayari ng may takot sa kanilang mga mukha. Walang sinumang nangahas na lumapit o magsalita. Ang ilan ay nakatayo lamang ng tahimik. Ang iba naman ay hawak ang kanilang mga cellphone. Ngunit hindi sigurado kung ligtas ba silang mag-record o hindi. Ang sitwasyon ay masyadong kontrolado ni Berto at ng kanyang mga tauhan. At walang sinuman ang may sapat na lakas ng loob na pigilan ang kanilang ginagawa. Si Sarina mismo ay kaya lamang abutin ang lubid na sumasakal sa kanyang lieg, habang sinusubukang ayusin ang kanyang paghinga, na pagtatanto na ang kalagayang ito ay lumampas na sa anumang katanggap-tanggap na limitasyon. Nasa pinakamapanganib na punto siya sa ngayon. Ngunit sa kanyang isipan, sinusubukan pa rin niyang maghanap ng paraan upang mabuhay at maghintay ng tamang pagkakataon upang baliktarin ang sitwasyon. Hinila ni Berto ang lubid sa liig ni Sarina ng isa pang beses bago tuluyang huminto. Nakatayo siya sa mismong itaas ni Sarina, tinitingnan ito na parang isang taong nawalan na ng anumang simpatya, na may mapanghamak na tono at boses na sinadyang lakasan para marinig ng lahat sa paligid. Sumigaw siya, gumapang ka, para makita ng lahat. Ang kanyang sigaw ay umalingaw sa bangketa, na ikinagulat ng ilang sibilyan na huminto para manood. Wala ni katiting na intensyon na ipatupad ang batas. Ang kanyang ginagawa ay malinaw na naglalayong ipahiya at sirain ang pagkatao ng kanyang biktima. Ang kanyang mga tauhan ay ngumiti ng malapad, nasisiyahan sa bawat segundo ng pagtrato na iyon. Si Sarina, na nakatali pa rin sa lieg at hirap huminga dahil sa naunang pananakal, ay walang pagpipilian sa sandaling iyon. Ang lakas ni Berto at ang posisyon ng kanyang mga tauhan ay pumipigil sa kanya na agad na gumanti o lumaban. Bagamat puno ng galit ang kanyang puso, ang kanyang katawan ay hindi pa kayang humugot ng sapat na lakas para tumayo. Sa ganoong kondisyon, napilitan siyang ibaba ang kanyang mga kamay sa sahig at magsimulang gumapang ayon sa utos. Ang mainit na bangketa ay pumapaso sa kanyang mga palad at tuhod, habang ang sakit mula sa mga naunang suntok at sipa ay nagdulot ng panibagong pagpapahirap sa bawat galaw. Ang ilang sibilyan na nanonood ay napapigil na lamang ng hininga o tinatakpan ang kanilang mga bibig gamit ang kanilang mga kamay. Ang sitwasyon ay masyadong malupit para panoorin.
Ngunit ang takot ay pumipigil sa kanila na gumawa ng anuman. Mayroong gustong pumigil, ngunit ang matatalim na tingin mula sa mga tauhan ni Berto ay naglaho ng lahat ng balak na iyon. Alam nila na ang pakikialam ay magdudulot lamang ng mas malaking problema at maaaring gawin silang susunod na target. Dahil dito, pinili nilang manahimik at maging mga pasibong saksi lamang sa hindi makataong gawain na isinasagawa sa kainitan ng araw. Patuloy na gumapang si Sarina nang may mabigat na paghinga. Ang kanyang mga mata ay tinitiis ang hapdi mula sa alikabok at init na nagmumula sa semento. Bawat pag-usad ay tila napakabigat dahil sa bugbog na tinamo ng kanyang katawan. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may isang bagay na nanatili sa kanya, ang kanyang kamalayan. Hindi niya hinayaan na sirain ang pagtrato na iyon ang kanyang pag-iisip. Bagamat napilitang sumunod sa utos ni Berto, tahimik na sinimula ni Sarina na suriin ang sitwasyon. Binibilang ang bilang ng mga kalaban, tinatantya ang distansya, at naghihintay ng kahit gaano kaliit na pagkakataon upang baligtarin ang sitwasyon. Sa ngayon, kailangan pa niyang magtiis, ngunit sa loob niya, ang galit at katatagan ay nagsisimula ng lumakas, naghihintay ng tamang sandali para sumabog. Ang mga tauhan ni Berto ay lalong naging matapang matapos makitang gumagapang si Sarina na nakatali. Lumapit sila ng walang pag-aalinlangan at sinimulang sipain ang kanyang katawan ng sunod-sunod na para bang bahagi ito ng isang palabas. Ang unang sipa ay tumama sa kanyang balikat, dahilan upang matumba si Sarina patagilid. Sumunod ang isa pang sipa sa kanyang baywang at likod. Malakas silang nagtawanan, nasisiyahan na makitang napipilitang sumunod si Sarina sa utos. Isa sa kanila ay yumuko pa ng bahagya habang nang aasar, ayan, ganyan nga, masunurin. Ang tono ng kanyang boses ay puno ng pang-insulto, itinuturing si Sarina na hindi tao. Walang sinumang sumubok na pigilan ang karahasan, at si Berto ay nakatayo lamang ng may bahagyang ngiti, nasisiyahan sa brutal na panoorin. Hindi nagbigay ng bagong utos si Berto, ngunit malinaw na binigyan niya ng buong pahintulot ang kanyang mga tauhan na ipagpatuloy ang pagpapahiya at pananakit kay Sarina. Bawat galaw nila ay sinadya at puno ng lakas, nagpapakita na hindi ito ang unang beses na gumawa sila ng ganitong uri ng gawain. Ang mainit na bangketa at ang alikabok na lumilipad ay lalong nagpahirap sa sitwasyon para kay Sarina. Ngunit nanatili siyang humihinga ng regular, tinitiis ang sakit upang manatiling malinaw ang kanyang isipan. Alam niya na ang pagpapakita ng kahinaan ay mag-udyok lamang sa kanila na gumawa ng mas malala pa. Sa katahimikan, sinimulan niyang alalahanin ang pattern ng kanilang mga atake at obserbahan kung sino ang pinaka-agresibo, sino ang sumusunod lamang, at sino ang tila nag-aalinlangan. Sa gilid ng kalsada, ang mga sibilyan na kanina pa nanonood ay nagsimula ng ilabas ang kanilang mga cellphone at i-record ang pangyayari. Mayroong ginawa ito ng patago. Mayroon ding hayagang nag-record habang tinitiis ang takot. Ang mga recording ay puno ng tunog ng tawa ng mga tiwaling pulis at mga maikling sigaw na nakadirekta kay Sarina. Bagamat nagre-record sila, walang sinuman sa mga sibilyan ang nangahas na lumapit o pigilan ang karahasan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot. Alam nila na ang paglaban kay Berto at sa kanyang grupo ay katumbas ng pag-imbita ng malaking problema para sa kanilang sarili. Dahil dito, pinili ng lahat na manood mula sa isang ligtas na distansya. Napagtanto ni Sarina na habang dumarami ang mga sibilyan na nagre-record, mas lumalaki ang pagkakataon para sa kanya na ipaglaban ang katotohanan sa huli. Bagamat patuloy na tumatanggap ng mga atake ang kanyang katawan, pinanatili niyang hindi mahulog sa pagkasindak ang kanyang isipan. Sa posisyong nakayuko at ginigipit, sinimulan niyang sukatin ang distansya sa pagitan niya, ni Berto, at ng kanyang mga tauhan. Pinansin din niya kung paano nagsimulang lumapit ang ilang mga sibilyan. Lahat ng impormasyong iyon ay inimbak niya sa kanyang isipan. Alam ni Sarina na hindi pa siya maaaring lumaban ngayon. Ngunit alam din niya na ang panghihiya at karahasang ito ay magiging punto ng pagbabago. Ang oras para lumaban ay papalapit na, at kailangan na lamang niyang maghintay ng isang maliit na pagkakataon upang baligtarin ang sitwasyon. Si Berto, na kanina pa lamang nagmamasid, ay tila hindi pa sapat ang pagpapahiya kay Sarina. Muli niyang hinawakan ang dulo ng lubid na nakapulupot pa rin sa liig ni Sarina at, nang walang babala, hinila ito ng mas malakas. Ang paghila ay nagdulot ng marahas na pag-angat ng liig ni Sarina,
Pilit na nagpayanig sa kanyang katawan at pansamantalang nagpatigil sa kanyang paghinga. Sa loob ng ilang segundo, nahirapan si Sarina na huminga. Ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal mula sa loob at ang init ay kumalat mula sa kanyang dibdib hanggang sa kanyang ulo. Muling nagtawanan ang mga tauhan ni Berto nang makita ang reaksyon ng katawan ni Sarina na halos matumba. Ang sitwasyong iyon ay nagdulot ng sakit at panghihiya na kanina pa niya tinitiis na mag-ipon sa isang punto na halos hindi na makontrol. Sa kondisyong nakagapos ang lieg at nanginginig pa rin ang kanyang katawan, yumuko sandali si Sarina, sinusubukang huminga ng kaunti hanggat kaya niya. Ngunit ang nagpabago sa sitwasyon ay hindi lamang ang sakit, kundi ang pagkakatanto na ang mga tiwaling pulis na ito ay wala talagang balak tumigil. Hindi nila siya tinitingnan bilang isang tao, kundi isang madaling target para apihin. Sa sandaling iyon, isang bagay sa loob ni Sarina ang nagsimulang mabasag. Hindi ang kanyang pag-iisip ang nasira, kundi ang hangganan ng kanyang pasensya na matagal na niyang pinipigilan upang hindi malagay sa panganib ang kanyang pagkakakilanlan. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang pangyayari, hindi na naramdaman ni Sarina na kailangan pa niyang magtimpi para mapanatili ang kanyang pagpapanggap. Ang ginawa ni Berto ay lumampas na sa pulang linya na hindi maaaring baliwalain. Dahan-dahang itinaas ni Sarina ang kanyang mukha. Ang kanyang tingin na dating puno ng sakit at pagsisikap na magtiis ay biglang nagbago, naging malamig at lubos na nakatuon. Ang mga matang iyon ay hindi na nagpapakita ng takot, kundi ng isang matalas na katatagan. Ang mga tauhan ni Berto na nakakita sa pagbabago ng kanyang ekspresyon ay saglit na natigilan. Bagamat hindi nila lubos na naunawaan kung ano ang nangyari, sapat na ang maliit na pagbabagong iyon upang maging senyales na si Sarina ay hindi na isang pasibong biktima. Ang tibok ng kanyang puso ay naging matatag, ang kanyang isipan ay malinaw, at ang kanyang katawan ay nagsimulang maghanda ng isang tugon na lubos na naiba sa dati. Alam ni Sarina na kung hindi siya kikilos ngayon, hindi sila titigil hanggang sa tuluyan siyang mawalan ng lakas. Sa paghingang mabigat pa rin dahil sa pananakal, hinawakan ni Sarina ang lubid sa kanyang lieg gamit ang dalawang kamay. Ang kanyang mga kilos ay hindi na tila isang biktima na humihingi ng awa, kundi isang taong naghahanda ng tapusin ang buong laro. Ang mga kamay na kanina ay nanginginig ay gumalaw na ngayon ng may katatagan dahil sa matinding determinasyon. Ang kanyang katawan na masakit ay nagsimulang maging isang bagong pinagmumula ng lakas. Hindi lamang niya nais na palayain ang sarili, kundi tiyakin na walang sinuman sa kanila ang makakaulit pa ng ganitong karumal-dumal na gawain sa ibang tao. Sa kanyang puso, ang desisyon ay buo na. Ang sandali para lumaban ay dumating na, at wala nang puwang para sa pag-aalinlangan o kompromiso. Sa kanyang dalawang kamay na ngayon ay matatag at puno ng lakas, hinawakan ni Sarina ang lubid sa kanyang lieg at hinila ito ng buong puwersa. Hindi lamang para alisin ang pagkakapulupot, kundi para tuluyang punitin ito. Ang tunog ng pagkakasira ng lubid ay malinaw na narinig na nagpatigil sa ilang tiwaling pulis. Ang lubid na dating ginamit ni Berto para ipahiya siya ay naputol na ngayon sa 2 piraso sa mga kamay ni Sarina. Ano, sigaw ng isa sa mga pulis, hindi makapaniwala. Hindi nila inasahan na ang isang taong kabubugbog at sinakal lang ay kayang sirain ang ganoon katibay na lubid sa isang hila lamang. Ang mga mukha na dating puno ng tawa ay biglang napalitan ng gulat at pagkalito. Nang hindi binibigyan ng pagkakataon na mag-react, agad na kumilos si Sarina sa bilis na hindi akma sa kanyang bugbog na katawan. Bahagya siyang tumalon at inihagis ang kanyang paa diretso sa tiyan ng isa sa mga tauhan ni Berto na nakatayo malapit sa kanya. Ang sipa ay tumama ng napakalakas kaya't naangat ang pulis mula sa lupa at bumagsak ng ilang metro sa likuran. Agad na naputol ang kanyang hininga, nagpapakita kung gaano kalakas ang atake. Hindi tumigil si Sarina doon. Pagbalik ng kanyang paa sa lupa, umikot siya at sinuntok ang panga ng isa pang pulis ng may tumpak na direksyon. Ang resulta, agad na bumagsak ang lalaki nang hindi man lang nakabalanse. Ang lahat ng kilos ni Sarina ay mabilis, tumpak at sanay. Mula sa labas, tila imposible itong gawin ng isang ordinaryong tao, lalo na ng isang taong katatanggap lang ng brutal na pagtrato ilang minuto ang nakalipas. Ngunit para kay Sarina, hindi ito isang emosyonal na reaksyon lamang. Ginamit niya ang lahat ng teknik sa pakikipaglaban na matagal na niyang itinatago bilang bahagi ng kanyang pagpapanggap.
Ang kanyang katawan ay otomatikong gumalaw na parang nagsasagawa ng isang ehersisyo na libu-libong beses ng inulit. Ang iba pang tiwaling pulis na dating nakakaramdam ng pagiging superior ay hindi na maitago ang kanilang pagkagulat. Ang sitwasyon ay ganap na nagbago sa loob lamang ng ilang segundo. Si Berto, na kanina pa nakatayo bilang manonood, ay sa wakas ay napagtanto na ang sitwasyon ay wala na sa kanyang kontrol. Mukha siyang galit, ngunit nag-aalangan ding lumapit. Ang iba pa niyang mga tauhan ay nagsimulang umatras ng bahagya, na pagtatanto na ang kanilang target ay hindi isang ordinaryong motorista. Nakatayo ng tuwid si Sarina sa gitna ng grupo. Ang kanyang paghinga ay mabigat ngunit matatag. Ang kanyang mga mata ay matalim na nagmamasid sa lahat ng direksyon, tinitiyak na walang aatake sa kanya mula sa likuran. Sa kanilang paligid, ang mga sibilyan na patuloy na nagre-record ng pangyayari ay lalong natahimik. Ang recording na dating naglalaman ng karahasan laban sa isang babae ay naging isang patunay na si Sarina ay hindi isang biktima, kundi isang taong kayang baligtarin ang sitwasyon sa isang iglap. Naramdaman ng lahat na ito ay simula pa lamang ng isang mas malaking paglaban. Si Berto, na mula pa sa simula ay siyang pinagmulan ng kaguluhan, ay hindi na napigilan ang sarili nang makita ang kanyang mga tauhan na isa-isang bumabagsak. Sa mukhang namumula sa galit, humakbang siya pasulong habang iwinawasiwas ang kanyang mga kamay, sinusubukang ipakita na siya pa rin ang may kontrol sa sitwasyon. "Sino ka ba talaga?" Sigaw niya ng malakas habang nagpapakawala ng isang suntok patungo kay Sarina. Ang kanyang kilos ay malaki, magaspang, at hindi sanay, ngunit puno ng lakas. Gayunpaman, para kay Sarina, ang atake na iyon ay malinaw at napakadaling basahin. Inilipat niya ng bahagya ang kanyang katawan patagilid, dahilan upang sumablay ang suntok nang hindi man lang siya nadaplisan. Hindi na malaya ni Berto na kabubukas lang niya ng isang perpektong pagkakataon para kay Sarina na kumilos. Nang walang pag-aaksaya ng pangalawang pagkakataon, mabilis na sumugod si Sarina. Ang kanyang katawan na kabubugbog at pinilit gumapang ay gumagalaw na ngayon ng may buong kumpiyansa. Idinirekta niya ang kanyang kanang kamao diretso sa panga ni Berto nang may malakas at tumpak na suntok. Ang pagtama ay malinaw na narinig at umalingaw na nagpatigil sa hininga ng mga nanonood na sibilyan. Bahagyang naangat ang malaking katawan ni Berto bago ito bumagsak ng malakas sa semento. Ang tunog ng pagbagsak ng kanyang katawan ay nagpaatras sa kanyang mga tauhan ng ilang hakbang, hindi makapaniwala na ang kanilang kinatatakutang lider ay maaaring bumagsak sa isang atake lamang. Nakahandusay si Berto sa lupa, sinusubukang igalaw ang kanyang panga na tila naninigas at masakit. Hirap siyang bumangon kahit nasuportahan lamang ang kanyang katawan gamit ang kanyang mga kamay. Samantala, nakatayo ng tuwid si Sarina sa harapan niya ng may regular na paghinga. Bagamat may mga pasa ang kanyang katawan, tinitigan niya si Berto ng walang anumang pag-aalinlangan. Sa isang malamig na boses na walang emosyon, sinabi niya, "Nagkamali ka ng binangga." Ang kanyang mga salita ay hindi sinamahan ng sigaw o galit, kundi ng isang katatagan na nagpaunawa sa lahat ng nakarinig na ang sitwasyon ay ganap ng bumaliktad. Naramdaman ng mga sibilyan na nanonood mula sa malayo ang biglaang pagbabago sa dinamika ng kapangyarihan na dating pinaghaharian ni Berto. Noon lamang, habang nananatiling nakahandusay si Berto at hindi na nangahas lumapit ang kanyang mga tauhan, nagsimulang malantad ang pagkakakilanlan ni Sarina. Ilang mga sibilyan na nakakilala sa propesyonal na kilos sa paraan ng pakikipaglaban ni Sarina ay nagsimulang mapagtanto na hindi siya isang ordinaryong motorista. Kumalat ang impormasyon mula sa bibig na si Sarina ay isang intel officer ng Armed Forces of the Philippines na nagpapanggap upang imbestigahan ang mga ulat ng iligal na checkpoint sa lugar. Lahat ng kanyang teknik, kahinahunan, at tumpak na mga atake ay naging makatuwiran na ngayon. Ang mga tiwaling pulis na nakatayo pa rin at natigilan ay hindi na maitago ang kanilang takot. Sa loob ng ilang segundo, ang peking otoridad na kanilang binuo ay ganap na gumuho sa harap ng isang babaeng inakala nilang madaling apihin. Matapos tiyakin na si Berto at ang kanyang mga tauhan ay wala ng lakas para umatake, agad na inilabas ni Sarina ang isang maliit na telepono na kanyang itinago sa likod ng kanyang jacket. Sa mabilis ngunit kontroladong kilos, tinawagan niya ang kanyang team at nagbigay ng isang code na nagpapahiwatig na ang sitwasyon ay umabot na sa punto ng aksyon. Wala pang ilang minuto, narinig ang tunog ng mga sirena ng opisyal na patrol vehicles na papalapit.
Ang mga lehitimong puwersa ng pulisya at mga tauhan ng militar na nakastandby sa malapit na lugar ay agad na dumating sa lokasyon ng may kumpletong pormasyon. Mabilis silang kumilos, pinupusasan ang lahat ng tiwaling pulis na ilang minuto lang ang nakalipas ay pakiramdam pa ay makapangyarihan. Wala nang gaanong paglaban dahil karamihan sa kanila ay bagsak na, habang ang natitira ay nagulat sa pagdating ng mga opisyal na puwersa. Ang mga sibilyan na kanina pa lamang nanonood ay sa wakas ay nagpakita ng reaksyon ng ginhawa. Ilan ay naghiyawan ng mahina. Ang ilan ay yumuko bilang tanda ng pasasalamat dahil hindi na nagpatuloy ang karahasang kanilang nasaksihan. Si Berto, na kanina ay aruganting nakatayo, ay nakahandusay na lamang ngayon na may pasa sa mukha at hirap igalaw ang panga. Ang kanyang mga tauhan ay hindi na rin nangahas na magsalita, lalo na ang subukang lumaban. Sila ay tinipon, saglit na tinanong, at pagkatapos ay isinakay sa mga sasakyang pangdetain. Ilang mga sibilyan ang nagsimulang lumapit, ipinapakita ang mga recording na hawak nila sa mga opisyal. Ang mga recording na iyon ay naging matibay na ebidensya sa kung ano talaga ang nangyari sa bangketang iyon noong tanghali. Hindi nagtagal bago kumalat ang balita sa buong social media at mga lokal na istasyon ng balita. Sa loob ng ilang oras, ang video ng pangyayari ay naging viral, lumikha ng isang malaking alon ng opinyon ng publiko. Pagsapit ng hapon, ang opisyal na pulisya ay nagsagawa ng isang press conference upang magbigay ng paglilinaw. Ang tagapagsalita ay mariing nagsabi na ang checkpoint ay hindi lehitimo. Ang mga salarin ay parurusahan. Tiniyak niya na lahat ng mga sangkot na tiwaling pulis ay nadetain na para sa karagdagang investigasyon. Nang hindi binabanggit ang pagkakakilanlan ni Sarina, tiniyak din ng pulisya na isang malawakang investigasyon ang isasagawa upang linisin ang lugar mula sa mga iligal na checkpoint na matagal nang nagdudulot ng perwisyo sa mga mamamayan. Mula sa araw na iyon, ang katapangan ni Sarina ay naging simula ng isang malaking pagbabago. Ang mga iligal na checkpoint na sa loob ng maraming taon ay nangyayari sa ilang mga kalsada ay nagsimulang mabuwag isa-isa. Maraming mga biktima ang sa wakas ay naglakas loob na magulat matapos makita ang patunay na ang kanilang mga aksyon ay hindi masasayang. Ang pangalan ni Sarina ay hindi inilabas sa publiko. Ngunit natanto ng lipunan na mayroong isang taong naglakas loob na labanan ang kawalang katarungan at nagsimula ng isang malaking operasyon upang linisin ang institusyon mula sa mga taong umaabuso sa kanilang kapangyarihan. At lahat ng iyon ay nagsimula sa isang insidente sa isang mainit na araw, mula sa katapangan